Magandang araw sa lahat ng mga Pilipino sa mang sulok ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Kabirada Lance Channel at ako si Lance. Para sa hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman at paki-like and share. At kung meron kayong masasabi sa video ito, paki-comment at pag-usapan natin sa comment section para naman tayo magsama-sama panghabang buhay. Paki-hit ng notification bell at tayo magsama-sama forever. Okay, nandito na ang balita. Ito ang Kabirada Lance Channel. Pag-usapan natin ngayon at papanoorin natin ang video nitong si dating Senador Trillanes, ang mahigpit na kalaban ng mga Duterte. At ang sabi niya na kung dapat itong i-provoke, dapat itong bagit-bagitin para magagalit. At kung nung dati daw na presidente pa ito, sarap daw batukan kung wala daw mga security or mga PSG. Panoorin natin ang kanyang mga pananalita. Andito na ang video. Takot o hindi? Talagang siya, natatakot siya dyan sa mga hearings na yan. Kung ang prerequisite niya dyan sa aking palagay, based nga doon sa profile niya, kailangan niya ng control. Kailangan niya ng controlled environment bago siya pumasok sa isang bagay. At doon sa Senate kasi, na-assure siya at nakita niya na pwede siyang performative politics, no? Pero dito kasi sa Quad, alam niyang at the mercy siya ng mga chairman, hindi niya hawak. Kaya hindi siya pupunta diyan, di ba? Anyway, kung ang gusto naman nila appear sa hearing in general, he already did that sa Senate, yun ang sasabihin niya. Kaya kahit pero maganda ito, pag itinutont mo siya, malay mo sa yabang niya, kasi siya conflicted siya minsan. Sa kaduwagan niya, hindi siya attend. Pero sa yabang niya, just to show everybody up, pwede siyang pumunta. Kaya, pwede nga siyang itont para malay mo, di ba? Makanti yung kanyang ego at umattend, pero it's a long shot. Sa bagay, yung mga game personality mo, bang ayaw matatawag na duwag, even publicly. Okay. Oo, kaya palagi nung panahon niya, palagi kong tinotont na ganon. Kasi alam ko yung projection niya na strong man, everybody fears me. Kaya itotont ko siya. Yung one interview, sabi ko, kung hindi lang to pinapalibutan ng mga PSG, bodyguards, binatukan ko na to eh. So, mabigat sa ego niya yon, na-trigger siya nun. Gigil siya nun sa akin. Pero that's how you can manipulate yung actions niya. Madali bang basahin yung mga ganyang personalidad as far as you're concerned? If once you decode him, mababasa mo na talaga, mapipredict mo na kung ano yung gagawin niya at hindi niya gagawin. So, but he can still pull off a surprise here and there, but generally 80 to 90% of the time mapipredict mo yung actions niya. Gusto ko lang balikan sir, yung pagdinig ng 2016 na I think that this was 2016 sa Senado. Nandun pa kayo sa Senado kasi inimbestigahan din yung extrajudicial killings kaugnay sa drug war ni Duterte. And of course, nababalikan niyan dahil nag-appear siya sa Senado recently. Yung mga nagtatanong, bakit nga ba hindi siya natumbok nung unang inimbestigahan niya ng Senado? Ngayon na nakausap ko po recently si then Senator Richard Gordon, na pumalik kay Leila de Lima bilang head ng Justice Committee. Ang sabi niya, yung isa rin sa mga key witnesses, si Edgar Matubato, pinauwi kasi. Ano ba yung nangyari po ron? Ano po yan, Backtrack a bit lang tayo. Nung una, ang nag-handle ng committee na yan, ang chairman ng committee na yan, si Senator Leila de Lima. And alam naman natin, pag ikaw chairman ng isang committee, madidictate mo yung tempo ng proceedings. So they felt vulnerable. Si Duterte felt vulnerable. Takot na takot siya noon. Kaya nag-exert siya ng influence para mapalitan si Senator de Lima at the time. At pinalit si Gordon. The fact na siya yung pinalit, ibig sabihin
bata siya ni Duterte. Poproteksyonan niya si Duterte. And that's exactly what happened. Yung nung lumabas na, nung siya na yung humawak nung committee, iba na ang treatment niya kay Matubato. Binabadger niya na, tapos talagang inaalaw niya yung mga kaalyado ni Duterte to harass Matubato. Tapos ako nun kasi yung humahawak kay Matubato. Tinatago namin siya, nilalagay namin siya sa safe house. Gabi na nun, tapos ang hindi naman na tapos na siya, kumaga hindi naman na siya ang testigo or ang resource person na ina-address ng committee. So I made the judgment call, pinauwi ko yun. But that was only for one hearing. Kasi ang plano nila dito ay kung i-detain nila yun, wala na, no? At the mercy na si Matubato nung mga grupo ni Duterte. Kaya binala na namin sa safe house. But that was only one hearing. Ang daming hearings, ilang beses niya pinagtakpan si Duterte and family, no? Kaya nga binansagan ko yan na committee de absuelto kasi talagang he was there. He was placed there to make sure that Duterte and his family are protected. Kaya ngayon yung ginagaslight niya yung mga tao pretending na he was against Duterte right from the very start. Hindi yon. He was with Duterte. He was an enabler of Duterte nung mga at least first half of the term of Duterte. Ngayon nagkaroon sila ng falling out at some point. Then to his credit, nung nagka-falling out, doon niya na-pursue yung family issue, but that was late na yun ng turn ni Duterte. But when it mattered most, he was with Duterte. Yung mga ganyang quote-unquote naging enablers ni Rodrigo Duterte na eventually lumaban na rin sa kanya. Paano ba sila dapat tratuhin in the current context, yung kasalukuyan? Sa akin kasi mission I'm sticking with the mission. If the mission is to make Duterte accountable and to make sure that the Dutertes will never be in power again, so doon ako. Kahit dati kayong enablers, dati kayong kaalyado, okay na yan for as long as they are contributing to the mission. So sige. Pero yung gagawin niya na parang kami pa yung may kasalanan, teka muna, ilalagay kita sa lugar at ipapa-review ko sa sarili mo yung mga pinagagagawa mo. I won't sit idly by habang nag-gaslight siya. So nung binanggit niya na pinauwi kasi si Matubato, you felt na kayo yung sinisisir. Ako yung ako yung nagpa-uwi nun kasi ako yung nagpo-protect sa kanya at that time. Palalim na yung gabi. At sa haba niya magsalita, every time nagmo-monologue siya, we can't afford na antayin pa siyang matapos. Besides, again, tapos na, nag-shift na yung committee dun sa ibang resource persons at that moment, kaya yun yung judgment call. Pero, there were other hearings, hindi lang naman isang hearing yon. Pero nakita yung shift. When Senator De Lima was handling the committee, talagang we were ferreting out the truth from the resource persons. Pero nung siya na, he as the chairman and the other Duterte enablers were harassing the resource persons. So ganun po yun. So, tama ba yung pagtingin ko na you, from your perspective at that time, Senator, you were trying to protect your witness from the committee itself dahil nagbago na nga? Not really. Kasi pinaharap ko naman dun sa hearing na yon. Maghapon yung hearing na yon, tapos nag-spill over nung gabi. So, nung 9 o'clock,
yung security officer ko nag-recommend iuwi na namin si Matubato kasi delikado na ibiyahe siya ng late at night. 'Di ba? Remember, may mga tokhang may mga checkpoints noon, and they were really going after Mr. Matubato. Kaya yun ang judgment call ko. And in fact, nagdidikoy pa kami niyan. Ang dami namin ginagawa to make sure na malus yung tail at hindi siya ma-ambush o kung ano man ang magawa sa kanya. Pero So, yun was it the last time na nag-appear si Matubato po doon sa hearing? I don't recall, pero they were determined to shut the hearing down. Yun yung reason for existence ni Gordon, to defend and protect Duterte. So, kung habang may hearing, sila yung nag-aabogado kay Duterte, and they want to shut down the hearing as soon as possible para wala na. And ano yung conclusion niya doon? Sinabi niya, the conclusion is walang state-sponsored na terrorist ay Na killings. extrajudicial killings. E di, ano ngayon ang itsura niya? Di ba? At that time, feeling niya siguro, Mr. Duterte, mission accomplished ako sa'yo. And ang nangyari nun, if you would recall, kayo na lang magdikit nito, tinanggal itong si Martin Dino sa Subic, tapos may tao siyang pinalit doon. So, kumbaga, you can just put two and two together. Nag-committee, report, clear niya si Duterte of everything. Tapos, present niya yun sa floor, hindi ko pinalusot talaga yun. Kaya yung committee report niya na yun, hindi umubra talaga. It was never adopted. Okay. Kasi nung huli ko yung nakausap ko si former Senator Gordon, sinasabi niya, paano naman makukonclude na state-sponsored ito o pinag-utos ito ni Duterte? Wala namang sapat na ebidensya. So, he was claiming that he was only basing the conclusions on the evidence available. Pero dun ba sa pagdinig na yun, kung saan naging parte kayo ng matindi, do you think there were enough pieces of evidence to actually make that conclusion and link Duterte to the killings? Definitely, no? Ang dami ng patayan na yun, libo-libo na yun. At ganito yan, as chairman of that committee, kailangan nga fact-finding eh. Maghahanap ka, hindi yung uupo ka lang doon, sige, prove your case. No, you're not a judge there. You're a chairman of a committee ng Senado, legislative inquiry yon. So maghahanap ka nung mga testigo, di ba? Nakita mo yung attitude niya na gano'n? Palusot niya yon. Kasi kung determined ka to ferret out the truth, hahanapin mo yung mga testigo, papatawag mo, then you can expand the inquiry if necessary. Hindi yung, wala I need to shut it down. Ngayon, ano itsura niya ngayon compared to what's happening sa Quadcom? Sa Quadcom, pag may na-mention na pangalan, ganito, sige, patawag natin sa next. Then, bibigyan natin siya opportunity to air his side. Then, through the questioning, makikita natin kung sino nagsasabi ng totoo. Ganun yun. That's how most of these hearings are done. Pero siya, he was there to absolve Duterte, nagawa niya yung mission niya. Okay. Pero yung